Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Arestado ng pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ang dalawang drug personality na umano'y aktibong tulak ng droga sa sinagawang bypass operation sa Malay-Balay City, Bukidnon. Patrolwoman Reyna Celestine Sendrijas sa balita. Uy, duha. Nasa 34,500 pesos halaga na hinihinalang shabu ang nakumpiska sa dalawang individual na drug suspect sa isinagawang joint buy-bust operation ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Unit, PIDEA 10 at Malay-Balay City Police Station sa Barangay 1, Malay-Balay City, Bukidnon. Kamo mga arestuhon sa sala na pagbaligya o illegal nga droga under Republic Act 9165. Kamo adunay katungod sa pagpakahilom. Kamo adunay katungod sa pagkuha sa inyong kagalihong abogado. Karan yung istorya, may inyong pabor o bato kaninyo sa tanang hukuman sa Pilipinas. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jopet Paglinawan, hepe ng Malay-Balay City Police Station, ang mga suspect na sina alias Janjan, 20 anyos, at alias Raprap, 22 anyos, mga lalaki at residente ng nasabing lugar. Bandang alas 4:46 ng hapon ng ikasaang operasyon ng mga operatiba na nagresulta sa pagkakaresto sa dalawang suspect at pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may street value na 34,500 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Reyna Celestine Sendrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sendrijas. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang dalawang individual matapos silang mahuli sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga otoridad sa Aurora, Zamboanga del Sur. Nakibalita dyan si Patrolwoman Joanna Marie Soriano. Isang 17 anyos na babae at isang 21 anyos na lalaki ang naaresto sa ikinasang anti-illegal drug buy-bust operation ng mga tauhan ng MPS, katuwang ang Zamboanga del Sur Drug Enforcement Unit at sa koordinasyon ng PIDEA 9 bandang mag-aalas 6 ng umaga nitong Oktubre 7 taong kasalukuyan sa Purok Lumboy, Barangay Rumarate, Aurora, Zamboanga del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, isang sales lady at grade 9 student, habang ang lalaki naman ay walang trabaho at college level. Ang dalawa ay parehong residente ng Purok San Francisco, Barangay Campo 1, Aurora. Sa operasyon, nasamsam mula sa kanila ang tinatayang 5 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na higit kubo lang 34,000.
Nakuha rin sa lugar ang mga sumusunod na ebidensya. Isang malaking sachet at isang medium sachet na hinihinalang shabu. Isang 1,000 peso bill na ginagamit bilang buy-bus money. 9 na piraso ng 1,000 budel money. 2 cellphone. Isang blue bag Kawasaki Badja motorcycle na walang plaka. Ang nakumpiskang droga ay dinala sa Zamboanga del Sur Forensic Unit sa Camp Abilon, Pagadian City para sa pagsusuri, habang ang mga naarestong sospek ay nasa kustodiya ng Aurora MPS para sa karampatang disposisyon. Patuloy na pinag-iigting ng kapulisan ang kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang katahimikan at kaligtasan sa komunidad. Mula dito, Zamboanga Peninsula, nagbabalita, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Marisoriano, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Soriano. Nasamsamang mahigit 60,000 piso halaga ng shabu mula sa isang individual sa sinagawang buy-bus operation ng PNP sa Dato Odinsin Suwat, Maguindanao del Norte. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Veronica Lagi. Nasabat ang 68,000 pesos halaga ng shabu mula sa naarestong individual sa isinagawang drug buy-bus operation ng mga otoridad sa Sheriff Aguac Road, Barangay Tumantaka, Dato Odinsin Suwat, Maguindanao del Norte. Ito lamang ikadalawa ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Esmael A. Madin, Chief of Police ng 2 MPS, ang suspect na si alias Buds, 37 anyos na residente ng Barangay Gang Sultan, Kudarat. Matagumpay na naaresto ang suspect na mga tauhan ng Dato Odinsin Suwat MPS at Municipal Drug Enforcement Unit matapos maaktuhang ito na gumagawa ng illegal na transaksyon ng hinihinalang shabu. Nakuha mula rito ang 18 piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinala ang shabu na may tinatayang timbang na 10 gramo at nagkakahalagang 68,000 pesos. Isang cellphone, isang driver's license, isang motorsiklong Suzuki Rider, 500 peso bill at budel money. Ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng naturang istasyon para sa dokumentasyon at posibleng mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon ay isinagawa bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga, partikular sa pagtutok sa mga target na personalidad na sangkot sa mga iligal na aktibidad upang mapanatili ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. Nasawi ang isang pinuno ng Communist Terrorist Group matapos ang isang inkwentro sa pagitan ng mga operatiba ng PNP at AFP sa Lambunaw, Iloilo, habang isinasagawa ang paghahain ng warrant of arrest laban sa kanya. Narito ang report mula kay Patrolwoman Ledeline Bansagon. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa kriminalidad, terorismo at insurhensya, matagumpay na nagsagawa ng operasyon ng pinagsanib na pwersa ng PNP na nauwi sa inkwentro habang isinasagawa ang paghain ng warrant of arrest laban sa mga kilalang leader ng Communist Terrorist Group nito lamang 5 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Gubaton, Lambunaw, Iloilo. Kinilala ni Police Captain Jose Winston Biadog, officer in charge ng Lambunaw MPS, ang mga suspect na sina alias Ted, 68 taong gulang, at residente ng Barangay San Juan Molo, Iloilo City, at alias Badong, residente ng Barangay Gubaton, Lambunaw, Iloilo. Ayon sa ulat ng Lambunaw Municipal Police Station, isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng mga tauhan ng Regional Intelligence Division, PNP Intel Group, Regional Mobile Force Battalion 6, Lambunaw MPS, Philippine Army at iba pang kaukulang unit ng pulisya at militar. Layunin ng operasyon ay patupad ang mga warrant of arrest laban kay alias Ted para sa kasong attempted murder at double attempted murder sa ilalim ng criminal case number 221283 at 14179. Sa pagtugon ng mga kapulisan sa lugar upang ipatupad ang nasabing warrant, agad na nagpaputok ng baril ang mga suspect na nagresulta sa isang palitan ng putok. Sa ensuing encounter, napatay sina alias Ted at alias Badong. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang ilang armas at mga personal na gamit ng mga suspect. Ang mga ito ay dinala sa scene of the crime operatives para sa kukulang dokumentasyon at investigasyon. Kasunod ng insidente, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng kasamahan ng mga nasabing CTG members
at iba pang koneksyon ng grupo sa mga nagaganap ng insurhensya sa lalawigan. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad bilang bahagi ng kampanya nito laban sa kriminalidad, terorismo at insurhensya upang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Letilin Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Hindi na nakapalagpa ang isang wanted person sa kasong frustrated homicide matapos itong maaresto ng Southern Leyte PNP sa Barangay Bogo, Tomas Opus, Southern Leyte. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Maria Elena Singian. Arestado ng mga autoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong frustrated homicide matapos mahuli sa Barangay Bugo, Tomas Opus, Southern Leyte. Naaresto ang akusado bandang alas 8:46 ng umaga ng mga tauhan ng Tomas Opus Municipal Police Station kasama ang Southern Leyte Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated homicide na may nirekomendang piyansa na 24,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Tomas Opus MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mas pinaigting ng pambansang pulisya ang kanilang operasyon sa paghuli ng mga individual na may pananagutan sa batas bilang bahagi ng patuloy na kampanya para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. 4 na individual ang naaresto habang tinatayang 5.4 milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasamsam sa isinagawang bypass operation ng may operatiba ng Police Regional Office 5 sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Vanessa Sol. Sa walang humpay na anti-illegal drugs campaign ng Police Regional Office 5 ay nakakuha ng panibagong malaking tagumpay matapos arestoy ng 4 na high-value individual at mahigit 5 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isang buy-bust operation na isinagawa sa Barangay New San Roque, Pili, Camarines Sur. Ang operasyon na inilunsad bandang alas 5 ng hapon nito lamang Oktubre 6 taong kasalukuyan ay resulta ng maingat na surveillance at intelligence coordination ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 kasama ang Provincial Intelligence Unit, Pili Municipal Police Station at PIDEA Regional Office 5. Matagumpay na naaresto ng mga alagad ng batas ang 4 na sospek na kinilala sa kanilang mga alias na sina Ann, Lito, Kitty at Daniel, pawang nasa tamang edad at residente ng Dalipuga, Iligan City. Nahuli ang mga sospek na aktong nagbebenta ng illegal na droga sa isang undercover na operatiba. Nakumpiska sa mga sospek ang 800 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 5 milyong piso, kasama ang iba pang drug paraphernalia at mga ebidensya. Dinala sa Pili Municipal Police Station ang mga naarestong individual at ang mga nasamsam na ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Inihahanda na ngayon ang mga kaukulang kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. Arestado ang isang 21 anyos na babae sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9 dahil sa pananakot at ipakakalat ang masiselang larawan at video ng kanyang biktima sa social media. Ang buong report mula kay Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ng babaeng ito matapos siyang ireklamo dahil sa pananakot at pangingikil gamit ang mga masiselang larawan at video ng biktima. Nakipagkasundo ang suspect sa biktima na makipagkita sa Barangay San Jose, Gozo, Zamboanga City na naging daan upang isagawa ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9 katuwang ang Zamboanga City Police Station 11. Ang isang entrapment operation na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang 21 anyos na babae na kinilala sa alias na Darcy.
Nahaharap ngayon ng suspect sa mga kasong grave coercion, photo and video voyeurism at robbery with violence against or intimidation of persons. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Lalaking may patong-patong na kaso na tinaguri ang top 1 municipal most wanted person arestado sa operasyon ng miyembro ng Alcala Municipal Police Station. Police Staff Sergeant John Del Supremo, ibalita mo. Naaresto ng mga operatiba ng pulisya ang isang top 8 regional most wanted person na kasalukuyang nanunungkulan bilang SK Chairman sa Batac City, Ilocos Norte nito lamang ika-6 ng Oktubre taong kasalukuyan. Inilala ang akusado na si alias Janjan, 24 anyos, binata at residente ng Barangay Camguidan, Batac City, Ilocos Norte. Bandang alas 9:32 ng umaga, isinagawa ng mga tauhan ng Batac City Police Station ang operasyon alinsunod sa warrant of arrest na nilagdaan ni Honorable Felix G. Salvador, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 17, 1st Judicial Region, Batac City, na nagresulta sa pagkakaaresto ng nasabing individual kaugnay sa kasong sexual assault na may piyansang nagkakahalaga ng 200,000 piso at rape na walang kaukulang piyansa. Matapos ang pagkakaaresto, dinala si alias Janjan sa City Health Office para sa kinakailangang medical examination bago siya ihatid sa istasyon ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Samantala, pinuri naman ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, ang mabilis na aksyon ng Batac City Police Station at iginiit ang patuloy na pagtupad ng kapulisan sa kanilang tungkulin. Ayon sa kanya, ang tagumpay ng operasyon ay patunay ng paninindigan ng PNP na walang sinuman ang higit sa batas at na ang sinumang lumabag ay pananagutin, anuman ang estado sa lipunan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Viloria, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita bilang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Julius Sam Acad, maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.